na mabuti, tinanong siya ni Jesus. Pakinggan nyo ha, ibig mo bang gumaling? Kung ikaw naman kaya, may kasakitan, may karamdaman ka, at tatanungin ka ng ganyan ng ating Panginoon, naturalmente, sasabihin mo, opo Lord, ang tagal na, 38 taon na, inaasam-asam ko na, gagaling ako. Siguro baka ito na. Kaya lang sabi niya, Lord, Ginoo, gustuin ko mang gumaling, wala namang magmalasakit sa akin. Tinan niyo mga kapatid. Walang nagmamalasakit sa kanya. Ang dami-dami siguro mga tao doon, pero wala eh. Pero kung titingnan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan, buksan mo yung Roma chapter 14, verse 7, mababasa po natin doon. Kaya pala kuminsan ng tao, wag po tayong yung makasarili, sapagkat sinasabi ng Biblia, basa, Romans chapter 14, verse 7, basa. Ito po ang sinasabi. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napakinggan nyo? Siguro itong taong to, baka hindi medyo maayos ang kanyang pag-uugali, kaya pinababayaan siya. Pero alam niyo ba, nung makita siya ni Lord, ang tanong sa kanya kagad, ibig mong gumaling? Kaya lang sabi niya, Lord, gustuin ko man, walang magmamalasakit sa akin. Kaya hindi pala tayo po pwede mabuhay sa sarili lang natin. Kaya nga, anong sabi? No man is an island. Walang taong nabubuhay sa kanyang sarili lamang. Kaya nga po, sinasabi po ng mga mamahayag sa katotohanan ng mga ibinibigay sa atin, sabi nga nun, man is a social being. Ibig sabihin nun, hindi po pwedeng mapalayo siya sa kanyang kapwa-tao. Hindi pwede. Kaya yung mga taong makasarili, wag po, kapatid, baguhin natin yan. Baguhin natin. Now, nung sabihin niya, gustuin ko mang gumaling, wala na magmalasakit, ano sabi ni Jesus sa kanya? Tumindig ka. Ba? Ikaw kaya, baka kung may alinlangan ka, titindig ako. Hindi nga ako makakilos ng maayos. Pinatatayo ako nito. Pero sinunod niya, ginawa niya. Tumindig ka. At nakatayo po yung mama. Tapos sabi ni Kristo, lumakad ka. Aba, nakalakad. At hindi lang yan. Kunin mo na higaan mo. Umuwi ka na. Magaling ka na. At doon, pansamantalang nagkahiwalay po sila, kaya hindi niya nakilala ang Panginoon. Ngayon, palibas sa kasi, araw ng pamamahinga, sa mga Hudyo, bawal yun. Kinakailangan, igalang mo yun. Hindi ba sinasabi sa ikatlong utos, Sister Jenny, ano sinasabi ng ikatlong utos tungkol dun sa araw ng pamamahinga? Anong sinasabi, Sister Jenny? Pangilin mo ang araw ng linggo. Iyan, ipangilin mo. Kaya yan po pinangawakan po ng Soldiers of Christ kapag kaaraw ng linggo. Hindi po namin ipinaghahanap buhay yan. Hindi namin ipinagtatrabaho yan. Sapagkat yan utos ng Diyos. Ano ba dapat gawin? Pag ito'y utos ng Diyos. Pag ito'y utos, anong dapat gawin? Ano po, sundin po natin. Sundin mo Diyos. ang utos ng Diyos. Kasi pag sinunod mo, abay may biyaya at pagpapala ka. Natutuwa Diyos kapag ka sumusunod ka. So, tinapo natin dito, no? Matapos na pagalingin itong lalaking ito, kung bakit hindi, walang ano-ano, nagpangita sila ni Jesus dun sa templo. Ano sabi ni Jesus sa kanya, Sister Jenny? Nung makita sila sa templo, ano sabi ni Jesus? Ngayon, ano sabi niya? Magaling ka na. Ngayon magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Yan. Ibig sabihin nun, yan, magaling ka na, huwag ka nang magkasala pa. Kasi, delikado. Delikado. Pag nakilala mo na ngayon si Jesus, at nagpatuloy ka pa rin sa paggawa ng masama, buksan mo ang Hebreo chapter 10 verse 26. Hebreo chapter 10 verse 26. Tingnan mo anak, tingnan mo. Okay? Ano sinasabi doon? Matapos mong makilala. Matapos mong makilala. Ano sinasabi po doon? Na mo.
Ito po ang sinasabi. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kita niyo mga kapatid, ha? Kaya nga po, ang ating head servant, walang tigil na kasisigaw. Maraming mga tao siguro, kulit-kulit naman ni Brother. Ay, paano hindi ulit-ulitin? Hindi mo kasi ginagawa, hindi mo sila sa buhay. Kinakailangan, pag napakinggan mo, huwag na matigas ang ulo mo, sabi ng salita ng Diyos. Pakinggan mo, tanggapin mo ng bukas at malinis na puso at gawin mo, sa buhay mo, ibahagi mo ang salita ng Diyos. Kaya napakaganda po, mga kapatid na po, itong ating pinakita ng ating Panginoon. Bagamat, kumbaga, sinuway niya ang ikatlong utos. Okay? Sinuway niya. Ipangilin mo ang araw ng pamamahinga. Huwag mong ipagtrabaho yan. At ipinagbabawal na makisalamuha dun sa mga tao, sa mga hintil. Pero, alam nyo, ano sabi ng Panginoon? Naparito ako hindi para dun sa mga malulusog o sa mga banal. Naparito ako para dun sa mga makasalanan. Kaya doon, nakilala nitong lalaki na si Jesus. Kaya nung tanungin siya ng mga scribe at pariseo, sabi niya, si Jesus na nagpagaling sa akin, nagsabing, tumindig ako, lumakad, umuwi, at dali ng aking higaan. Ayan. Ang diferensya ngayon, napuntun kay Kristo ngayon, ang galit nitong mga taong na nawala ng ginawa, kung hindi ang abangan ang mga pagkukulang ng ating Panginoon. Kailan ba magkukulang, Panginoon? Hindi magkukulang ang Panginoon. Diyos siya. Diyos siya, mga kapatid. Kaya nga po, napakahalaga po kapag nakilala natin ang Diyos. Huwag na po tayong palipat-lipat pa. Kasi alam nyo ba, mga kapatid, hindi lang po yung tayo ay naging adulterer sa laman. Kung hindi naging adulterer din tayo sa spiritual na tinatawag spiritual adultery. Ano ibig sabihin nun? Lumilipat ka sa ibang pananampalataya. Kita niyo, mga kapatid. Kaya, ano sinasabi doon? Doon sa first reading ng Exodo, chapter 20, verses 1 to 17, sabi niya, sa bandang huli, kumbaga sabi ng Panginoon, ikaw ay akin lang. Ayaw kong may kasalo ako. Pagkat ako'y Diyos na mapanibughuin. Sabi niya ganyan. So makikita natin dito, mga kapatid, bangamat galit sa kanya ang mga leaders, mga elders. Ang hindi naintindihan nito mga elders na ito, mga leaders na ito, kung bakit sinuway ni Kristo, sinuway niya ang araw ng pamamahinga sapagkat para kay Jesus Christ, higit mahalaga ang buhay ng tao kaysa batas. Sapagkat ang batas ay ginawa para ingatan, para protektahan. So, ibig sabihin nun, pinahahalaga ni Kristo ang buhay ng tao. Pakibuksan mo nga John chapter 10, verse 10. Tingnan po ninyo ang sinabi ng ating Panginoon doon. John chapter 10, verse 10. Kaya po itong ating tinatalakay nito, mga kapatid. Ganito rin ba ang ating malasakit? Na paminsan-minsan na isasantabi natin ng batas para lang pahalagahan ng buhay? Basa. Ito po ang sinasabi. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kita nyo? Mahalaga sa Diyos ang buhay. Sapagkat yung buhay na ay galing sa Diyos. Now, kung yan ay pinahalaga ni Kristo, yung buhay na yan. Ano naman ngayon ang plano ng mga namumuno sa atin? Ano ang plano nila? Isulong ang
RH bill. Yan. Pero hindi tayo, hanggat may pagkakataon, ipaglalaban natin yan. Sapagkat hindi po tayo pabor sa RH bill. Pabor tayo saan? Saan tayo pabor? Saan tayo sa ngayon? Tayo ay mga pro-life. Mga kapatid, maliwanag po. Mahalaga ang buhay ng tao. Yang batas, okay yan. Sundin mo. Kita niyo mga kapatid, ha? Kaya nga po ginawa, doon po sa Balintawak, maniwala kayo. Nung minsan po, nagkataon po, kasi doon sa Balintawak, merong overpass doon. Okay? Ibig sabihin nun, huwag ka dadaan sa ilalim. Ang tutulin ng mga sasakyan doon. Baka madali ka. Hindi nga ba? Marami silang nakatumawid sa ilalim. Ay na minalas yung isa. Maniwala kayo mga kapatid. Nung madali siya ng bus na humahagipis, pisak ang ulo. Tinaan nyo mga kapatid? Pero may overpass. So yung batas na yon, ginawa yan, nilika, itinatag yan, hindi para sa kanupaman. Yan ay para ingatan ang buhay ng tao. Yan ay ginawa, created para to protect the human life. Kaya lang kumisa ng tao, napakatigas talaga ng ulo. Di nga ba? Anong magagawa mo? Nangyari na yan. Kaya po, mga kapatid, yan po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung minsan maitatabi mo po ang batas na yan. Kung halimbawa lang itong pagbaba natin doon, pagbaba natin doon, merong sinaksak. Sinaksak. Now, pag itong sinaksak na ito, paiiralin mo batas, mauubusan ng dugo. Pag naubusan ng dugo, ano mangyayari? Gamitin mo yung ano. Patay po. Patay. Now, dahil sa may batas, ay, mo muna yun, baka mamaya maimbestigahan pa ako niyan. Ngayon, kung ang pairalin mo ay ang batas ni Kristo, pangangalaga sa buhay, dadalhin mo ngayon sa Martinez. Sapagkat dinala mo doon, hindi mamamatay. So, pangalagaan mo yung buhay. Yes. Yan po ang ibig sabihin doon, mga kapatid. Okay? Kita niyo yung mga doktor, mga nurses, sapagkat kahit na araw ng linggo, kahit na hindi sila makapagsimba, nang dahil lamang doon sa pag-iingat doon sa buhay ng mga pasyente, hindi po nila pinakakasala. Sapagkat higit mahalaga ang buhay ng tao kaysa doon sa batas na ginawa para ingatan ang buhay ng tao. Ano ba sasabihin mo, Brother Marvin, tungkol doon na pinakita ni Kristo? Ayan, doon po sa pinakita talaga ni Lord doon sa tao po na yon. Nandoon po na talaga pong gumawa po siya ng bagay na talagang hindi maunawaan po ng iba noong mga panahon po na yon. Yung ginawa po kasi ni Lord noon, nagpagaling siya. Kumbaga, ginawa po kasi di ba po ang batas para po sa kabutihan ng tao. Kaya lang po, noong mga panahon po na yon, ang ginawa po ng mga tao doon, kumbaga parang ginawa nila yung tao para sa batas. Pero mali po pala talaga. Kumbaga, nandoon po dapat yung pagsunod sa batas ng Diyos, pero nandoon din po dapat na i-consider din po natin yung mas mabuti pa. Kumbaga, wag lang tayong manahan dun sa kautusan na ibinibigay sa atin, kundi magmahalan tayo na tulad ng magkakapatid. Kasi yun po talaga yung nais ng Diyos para po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat. Maraming salamat. Ito pong ating ginagawa, parang daily bread. Kumbaga, tinapay na pinagsasalo-saluhan natin. Although wala po tayong topic. Pero sa palagay ko, lalo nating nauunawaan kung ano ba ang gusto ng Panginoon. Kung ano ang gusto niyang iparating sa atin na siya rin nating gagawin. Siya rin nating gagawin. Kaya nga, mga kapatid, yun pong lalaking nung sabihin ni Lord na tumindig ka, ay hindi po nagatubili, talaga tumindig siya. Parang sinabi doon ng ating Panginoon, ngayon, hindi ka na kailangan pa itsa ka doon sa tubig na yon na kinalaw ka ng anghel. Pagkat ikaw ay naniwala, sumampalataya sa akin. Patatayuin kita. At uusbong ang pananampalatayang yan. Kaya lang, kinakailangan alagaan mo yung pananampalatayang yan. Alagaan mo yan sapagkat, sabi nga ng ating head servant, faith is a gift given by God.
Kaya napakaganda po na kapag meron kang pananampalatayang ganyan. Kapatid, kaya nga po ang Soldiers of Christ. Ang Soldiers of Christ na nagpipilit at nagsisikap. Kaya po sa ating pong lahat, sa inyong mga